Ito would be from Hebrews chapter 9 verses 23 hanggang verse 28. Babasahin ko po mula sa Filipino Standard Version. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya't kailangan na ang mga larawan ng mga bagay na panlangit ay linisin sa pamamagitan ng ganitong mga alay. Ngunit ang mga bagay sa kalangitan ay dapat linisin sa pamamagitan ng mga handog na mas mabuti kaysa mga ito. Sapagkat si Kristo ay mismong sa langit pumasok at hindi sa santuaryong gawa ng mga kamay ng tao, na larawan lamang ng mga tunay na bagay. Ngayon nasa harap siya ng Diyos upang dumulog para sa atin. Naroon siya hindi upang ihandog ng maraming ulit ang kanyang sarili, hindi tulad ng kataas-taasang pari ng mga Hudyo na pumapasok sa dakong kabanal-banalan taon-taon at may dalang dugo na hindi naman sa kanya. Sapagkat kung ihahandog niya ang kanyang sarili taon-taon, kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ng sanlibutan. Subalit ngayon, minsanan siyang nagpakita sa pagtatapos ng panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Gayon din naman, minsanang ihinandog ni Kristo upang pasanin ang kasalanan ng marami. Magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon, hindi na upang pasanin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Nawa tayo mapagpala ng mga salitang ito. So tayo muna po ay manalangin upang humingi ng paggabay as we journey through the text that we have this morning. So let's pray. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong biyaya sa amin ng iyong pakikipag-usap at paghahain sa amin ng iyong salita o aming Panginoon para po sa aming kapakinabangan, sa sustansya ng aming kaluluwa, sa kaligtasan ng mga maaaring maabot ng iyong salita at sa kalaguan din ng mga mananampalataya mo na makikibahagi ng mga salitang ito. Hinihiling namin na sa pamamagitan ng mga talatang ito, ihanda mo rin kami sa amin pong pakikibahagi sa banal na hapunan. At amin din po, o aming Panginoon, hinihiling na tunay kaming pagkalooban mo ng lubos-lubos na kapayapaan, kapahingahan, kagalakan habang aming nilalakbay ang mga talata na ito. Panginoon, ako'y gabayan mo sa aking pangangaral. Nais po namin ang kapakinabangan ng iyong mga minamahal na tupa. Sana, Panginoon, ito'y may pahayag ko ng tama. Tulungan mo po ako at ingatan na hindi magkamali sa akin pong pagpapahayag ng iyong salita. At ipaalala mo rin po sa akin, o aming Panginoon, na bagamat ako magpapahayag, ako man ay nangangailangan pa rin ng mga bagay na aming makukuha mula sa bawat talata na ito. Sana po ay makinabang ng gusto ang iyong mga minamahal na tupa at magbunga ito ng kapurihan ng iyong pangalan. Ilayo mo po kami sa lahat ng kaabalahan. Help us concentrate on you, o aming Panginoon. Ito po ay aming dalangin, kasama po ng pagkilos ng banal na Espiritu at pagpapakita niya sa amin ng iyong dakilang anak, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo po ngayon ay tumitingin sa mga bahagi ng aklat po o sulat ng isa sa mga ginamit ng Diyos. Hindi natin alam o hindi siya napangalanan kung sino, pero siya ay ginamit ng Diyos upang isulat ang liham para sa mga mananampalataya ng Hebreo. Na ito ay sinulat noong kasagsagan ng pag-uusig ng parehas na kampo ng imperyo ng Roma at kampo ng mga kapwa nila Hudyo sa mga Hudyong mananampalataya. Nung panahong ito ay sinulat na ang layunin ng author nitong letter to the Hebrews ay upang patatagin ng kalooban, palakasin ng kalooban ng mga mananampalatayang Hebreo na sila ay nagkakaroon na ng tukso sa kanilang puso na bumigay at kanilang itanggi ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo nang dahil sa doble-doble o napakaraming mga paghihirap at pag-uusig at kawalang katarungan na kanilang naranasan sa iba't ibang klase ng mga tao, maging sa kanilang kapwa Hudyo, nang dahil sa kanilang pagtangan sa ating Panginoong Hesukristo. And the main argument ng ating tagasulat nitong aklat na ito ay si Kristo ay mas mainam. In English, Christ is better. That's the argument from Hebrews chapter 1 all the way to the end. Hanggang sa magpalakas na talaga ng loob
ang sumulat ng Hebreo in Hebrews 13 at nagbigay siya ng iba't ibang bilin sa mga Hebreyong mananampalataya, but all throughout the letter to the Hebrews, ang argumento ay laging si Kristo ay mas mainam. Ito ay bilang paalala na para sa mga tao, sa mga mananampalataya na natutokso na ng gusto na lisanin ng pananampalatayang Kristiyano na lubayan ang pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. Kailangan silang mapaalalahanan kung bakit si Kristo ay lubusang mainam. Si Kristo ay mas mainam dahil si Kristo ang katuparan ng lahat ng kanilang hinihintay noong panahon ng lumang tipan. At ang naging paraan ng pag-argue ng punto na ito ng sumulat ng aklat ng Hebreo ay sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa iba't ibang mga gawi, mga ritual, mga sanktuaryo o templo, mga ginamit na propeta ng ating Panginoong Diyos sa lumang tipan to argue that those things are only the foreshadowing of Christ. Kumbaga, ang mga bagay na naganap noong lumang tipan, mga seremonyas na ginagawa noon at marami pang iba, ay upang ihanda ang mga tao, lalo na ang bayang Israel, sa pagdating ng katuparan na pinatutungkulan o pinahihiwatigan ng mga bagay na iyon. At sa ating ang tinitingnan ngayon, in Hebrews chapter 9, ito ay ang pagdako ng sumulat ng Hebreo sa pagkukumpara upang ipaliwanag at ipakita ang pagiging mas mainam ng ating Panginoong Hesukristo pagdating sa tinatawag nating sanctuaryo or the sanctuary of God. Na noong lumang tipan ay gumamit siya ng iba't ibang tao upang ito ay maitayo. Panahon pa lamang ni Moses hanggang sa ito ay i-fortify nung panahon ni Solomon. Ngunit ang punto dito ay isa sa mga bagay na binigyan talaga ng Panginoon Diyos o Panginoong Yahweh ng pansin at talagang idiniin niya ay nung ginagawa ang sanktuaryo niya dito sa daigdig, ay ito ay dapat kahalintulad ng itsura ng sanktuaryo niya sa langit, an exact copy of the sanctuary of God in heaven. Bagamat hindi ito nangangahulugan na ito'y katulad na ito yung mismong sanktuaryo, na ito yung tunay na sanktuaryo. Again, this is to help the believers at the time to foreshadow or to expect the better things yet to come nung panahon nila. At yun ay sa pamamagitan ng pagdadala rito sa daigdig ng dumating na katuparan ang ating Panginoong Hesukristo. But this isn't just about the sanctuary. Hindi lang ito tungkol basta sa sanktuaryo, ngunit maging sa kung ano yung layunin kung bakit ipinatayo ng Diyos ang sanktuaryo, sino ang mga opisyales na kung saan ay nagtatrabaho o may ginagampanang tungkulin sa sanktuaryo, at ano ba ang ginagawa mismo sa sanktuaryo ng ating Panginoon. At ang pinakamadaling sagot diyan ay patungkol sa mga seremonya ng Diyos pagdating sa tinatawag natin na paglilinis sa mga kasalanan. Na bagamat nilinaw din ng author ng Hebrews in chapter 10 na ang mga ginagawa na taon-taon na mga seremonyas upang linisin ang kasalanan ng bansang Israel ay hindi naman talaga nakakapawi ng kasalanan, ngunit ito'y ginagamit ng Diyos upang patuloy silang paalalahanan ng dalawang bagay. Una, sila'y makasalanan at nangangailangan silang hatulan ng Diyos, kaya may pinapatay na hayop sa harapan nila sa tuwing may nagaganap na seremonya ng pagsasakripisyo sa sanktuaryo na ginagampanan ng opisina ng mga pari na Levitikal noong panahon nila. At ikalawa, na bagamat may paalala ng pagkamakasalanan ng mga tao dito sa daigdig, especially ng bayang Israel dahil sa kanila una itong itinaguyod ng Diyos, ay may paalala ng paparating na pinal na sakripisyo. May paparating na ibibigay na kordero ng Diyos sa daigdig na matapos na isakripisyo ang kordero na ito, ay titigil na lahat ng mga seremonya ng pagsasakripisyo at paglilinis ng mga kasalanan sapagkat magiging sapat na ang magiging pagsasakripisyo ng darating na kordero ng Diyos na iyon. At hindi lamang siya ang magsisilbing sakripisyo, ngunit siya rin ang magsisilbing punong pari na magsasagawa ng sakripisyo na iyon para sa pagpawi ng kasalanan ng marami. At kaya natin tinutukoy ito na pagpawi ng kasalanan ng nakararami
ay dahil ito ay pagpawi ng mga kasalanan ng siyang mga tao na magsisisi sa kanilang kasalanan at sasampalataya lamang sa gagawin ng kordero o ginawa sa ating panahon ng kordero ng Diyos na ito para sa pagpawi ng mga kasalanan. Nagkakaroon ng mga pagkukumpara dito ang author ng Hebrews sapagkat sinasabi niya rito that Christ is not only a better sacrifice than the sacrifices done in the past, but also the sacrifice that Christ did. Bilang punong pari ng mga mananampalataya, the sacrifice that Christ did, its effect is once and for all. Minsanan, ngunit magpakailanman. Isang beses, ngunit hindi na kailangang ulitin kumpara sa mga punong pari na nooy ginagamit ng Diyos bilang mga tagapagpaalala, bilang mga tagapagpahiwatig, na taon-taon nilang ginagawa ang kanilang pagsasakripisyo para sa bansang Israel, pero sinasabi ritong malinaw na noong dumating ang ating Panginoong Hesus, na hindi na kinailangan pa ng paulit-ulit na paghahandog, na sapat na ang naging paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo ng minsanan upang kanyang pasanin at kanyang pawiin ang kasalanan ng mga nakararami. Kung ating titingnang mabuti, ang pinakapuso ng ating mga talataan ngayon is in verse 26 na sinasabi na sapagkat nung ihahandog niya or kung ihahandog niya ang kanyang sarili taon-taon, kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ng sanlibutan. Subalit ngayon, minsanan siyang nagpakita sa pagtatapos ng panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay. At hindi lang basta pag-aalay na siya ang gumawa, ngunit pag-aalay ng kanyang sarili. Yung kanyang minsanang ginawa na pag-aalay ay ginawa niya sa paraang inialay niya ang kanyang sarili para sa mga makasalanan. Makasalanan na itinakda na minsan lamang mabuhay ngunit pagkatapos ay ihaharap sa paghukom, ngunit sa halip na ito ay ang maging kahihinatnan ng mga makasalanan kaagad mula sa kamay ng Diyos na siyang tagahatol, ay siya'y nagbigay muna ng pag-asa, nagtiyak ng pag-asa at ng biyaya na may kaligtasan na maaaring matamo ang sinumang makasalanan kung sila ay sasampalataya kasabay ng pagsisisi ng kanilang kasalanan sa Kanya na minsanang naghandog ng Kanyang sarili upang mapawi ang mga kasalanan. Kaya nga bago ang lahat sa ating pagpapatuloy, ito po ang ating mensahe. Sapat na ang minsanang paghahandog ni Kristo ng sarili upang Kanyang pawiin ang kasalanan ng marami. Sapat na ang minsanang paghahandog ni Kristo ng sarili upang Kanyang pawiin ang kasalanan ng marami. At mahusay ang ginawa ng sumulat nitong Hebreo upang ipaliwanag ng mabuti kung ano ang mahalagang implikasyon, mahalagang epekto, ano yung mga dapat nating laging tanawin, kasi ang ini-encourage niyang gawin dito ng mga sinusulatan niyang mananampalatayang Hebreo ay tumanaw. Look back. Tingnan nyo and then compare why Christ is better and why Christ is worthy to hold on to. Kung bakit si Kristo ay dapat at dararapat na kumbaga tayo ay manatili sa Kanya, maging sa panahon ng matitinding kahirapan o pag-uusig, maging ng mga kababayan nila nung kanilang kapanahunan. Kung babasahin natin yung Hebrews 10, in verse 30 and following, makikita natin doon na nagkaroon ng mga espesipikong paglalahad kung ano ba yung mga klase ng mga pag-uusig o paghihirap ang dinadanas ng mga mananampalatayang Hebreo sa kamay ng kanilang mga kapwa Hudyo na nais silang patalikurin sa ating Panginoong Hesukristo. And they would be needing so much encouragement, and what better encouragement to have than to see Christ for who He really is. Kung paanong siya ay talagang mas mainam kaysa sa kahit ano pamang bagay na maaaring ialok sa atin na ang kapalit ay ang pagtalikod sa ating Panginoong Hesukristo. So ang ginawa dito ng author ng Hebrews ay sa pamamagitan ng
kanyang paglalahad o pagpapaalala ng epekto o umpisahan niya doon sa ginawa muna ni Kristo tapos sa epekto o mga dulot ng kanyang ginawa sa iba't ibang kapanahunan. So lahat ng tenses that we could think of are present here. Bagamat this is only several verses 23 to 28. Tinalakay dito ng author ng Hebrews yung nakaraan na ginawa ng Panginoon, yung kasalukuyang kanyang ginagawa, at yung panghinaharap na tunay at tiyak na gagawin at tatapusin ng ating Haring Pastol dito ng ating punong pare ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung tatlong bagay na tinalakay ng author ng Hebrews dito sa mga talatang ito na ating tingnan bilang paghahanda rin natin sa banal na hapunan. Una, ang minsanang paghahandog. Yung una. Ang minsanang paghahandog. Ang ikalawa, ang kasalukuyang pagdulog. Ang kasalukuyang pagdulog. At ang ikatlo, ang kahustuhang paaabot. Ang kahustuhang ipaaabot. So talakayin natin yung una, ang minsanang paghahandog. To make a point, kinailangan muna ng author ng Hebrews na talakayin kung bakit kailangan ng mga paglalarawan ang ating Panginoon para sa mga tao, para sa mga hinirang niya, upang mas maunawaan nila kung ano yung mga bagay na paparating. Inumpisahan ng ating author yung verse 23 sa ganitong paraan. Kaya't kailangan na ang mga larawan na mga bagay na panlangit ay linisin sa pamamagitan ng ganitong mga alay. So bago tayo dumating dito sa talatang ito in verse 23, pinapaliwanag doon kung paanong nung lumang tipan, lagi may pangangailangan ng dugo, may buhay na dapat kitilin, upang yung dugo noon, the life of the creature is in the blood. Ika nga sa Genesis, upang sa pamamagitan ng dugo ngayon, ito yung magsilbing panlinis, pampawi ng mga karumihan. Bagamat kung isipin natin, ang dumi-dumi ng dugo, di ba? Pero ito ay ginagamit ng Panginoon upang sabihin na ang tangi lamang panlinis laban sa karumihan ay buhay. Kaya nga, noon pa lamang, sa umpisa pa lamang ng paglikha, isa na sa mga unang bilin sa unang tao, kay Adan, ay kapag ka siya ay sumuway at ang pagsuway ay karumihan at kasuklam-suklam sa Panginoon, na anumang klase ng pagsuway sa ating Panginoon ay nararapat ng kamatayan. If you eat of this fruit, you shall surely die. At ito inire-reiterate ni Apostol Pablo in Romans chapter 6, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Laging dapat may mamatay. Laging dapat may dumanak na dugo upang ang kasalanan ay mapawi at malinis. At bilang ang sanktuaryo na ipinatayo dito sa lupa ay paglalarawan ng mga bagay na panlangit, paglalarawan ng santuaryo ng Diyos sa kalangitan, sinasabi rito na ang presensya ng Diyos ay hindi maaari na malagyan o mabahiran ng kahit anong klase ng karumihan, kaya't ang kabilin-bilinan na kung paanong sa langit ay hindi dapat magkaroon ng karumihan sa paligid ng ating Panginoon sa kanyang presensya, dito sa lupa ang kanyang sanktuaryo na larawan ng mga bagay na panlangit, dahil ay napupuspos tayo ng kasalanan, ay dapat na siguraduhin na malinis sa pamamagitan ng mga alay ng dugo. Bagamat hindi naman talaga nakapaglilinis ang mga inialay na dugo, ngunit ito'y kumakatawan sa kung paanong lilinisin ng Diyos pagdating ng takdang panahon ang kasalanan at karumihan ng mga makasalanang tao. Sabi rito, ngunit ang mga bagay sa kalangitan ay dapat linisin sa pamamagitan ng mga handog na mas mabuti kaysa mga ito. Hindi maaari ang mga bagay na pangdaigdig, yung kaparaanan ng paglilinis dito ay maging kaparehas din ng paglilinis na gagawin sa kalangitan. At ang sinasabi rito nung mga panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay namatay doon sa krus. Siya ay nagdusa, alam natin yung lahat. Maraming dugo ang dumanak mula sa kanya. Nandun din ang hirap, hindi lamang ng kanyang pisikal na katawan, ngunit maging ng kanyang puso at kalooban.
habang siya'y dumaranas ng iba't ibang klaseng pangungutya, habang siya'y patungo sa Kalbaryo at sa kanyang huling hantungan dito sa daigdig, ay itinirik sa krus hanggang malagutan ng hininga. At matapos sa mga bagay na iyon, na kung saan ay isinagawa ng ating Panginoon yung tinatawag natin na kanyang paghahandog ng kanyang sarili, ang pag-aalay niya ng kanyang mismong buhay para sa atin. Siya ay mismong pumasok sa langit. There are so many arguments na nangyayari sa panahon ngayon. Saan ba nagtungo ang ating Panginoong Hesus nung siya ay nalagutan ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo? In history, at may ilan pa ring humahawak ngayon which I find wrong, iniisip nila na ang Panginoon ay nagpatuloy sa pagbabayad ng kasalanan ng mga makasalanan sa impyerno. Kaya noon may creed na naisulat and Jesus descended into hell, which is not true. Hindi totoo iyon. Yun ay isang kamalian sa teolohiya, pati na rin sa kasaysayan. Pero ang totoo ay malinaw din namang sinabi ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang nakausap na mga nakasama niya na nakapako sa krus, especially yung isa na kung saan ay kumilala sa kanya bilang hari ng mga hari. At sinabi ng Panginoong Hesus doon sa taong iyon, sa araw na ito, ikaw ay sasama sa akin sa paraiso. The Lord Jesus Christ, upon His death, went into heaven. At ang ginawa niya doon, sa pagpasok niya sa mismong sanktuaryo ng Ama sa langit, ay upang iharap bilang punong pari ng mga mananampalataya ang kanyang tinapos na pag-aalay, ang kanyang tinapos na pag-aalay ng kanyang sarili, upang ito iharap mismo sa ating Diyos at tanggapin ng ating Diyos Ama upang siyang magtitiyak na tapos na at bayad na ang kinakailangang pampawi at pambayad sa bawat utang ng mga makasalanan na sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. No wonder the last words of the Lord Jesus Christ upon that cross was, "It is paid in full." Tapos na, bayad ng lahat. At yung kanyang ginawa na iyon, kung ating titingnan mabuti sa kanyang pagpasok sa langit before he entered the heavenly sanctuary to present himself as the final offering, bilang pinal na sakripisyo, pinal na paghahandog. In verse 25, para ito'y maging mas malinaw sa mga mananampalatayang nagnanais ng tumalikod, upang sila ay mas lalong tumangan at ma-encourage na magpatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoon. The Lord Jesus Christ was compared to doon sa mga Levitikong pare at kung paano sila naghahandog noon. In verse 25, naroon siya hindi upang ihandog ng maraming ulit ng kanyang sarili. Hindi tulad ng kataas-taasang pari ng mga Hudyo na pumapasok sa dakong kabanal-banalan taon-taon at may dalang dugo. Isa pa, ang dala niyang dugo ay hindi naman sa kanya. Kumpara sa mga Levitikong pari noon, even the chief or the high priest of the Jews na mula sa Levitikong pagkapari ni Aaron, kung ating ihahambing, ang mga ito ay taon-taon, yung tinatawag nating the Feast Day of Atonement, ay pumapasok sa dakong kabanal-banalan or the Holy of Holies upang magdala doon ng dugo galing sa isang isinakripisyong hayop na may mga pamantayan kung ano lamang ang tatanggapin ng Panginoon, 1-year-old lamb without blemish or spot, and so forth and so on. Na sa bawat pagkakamali ng Levitikong pari, siya man ay malalagutan ng hininga on the spot kung hindi niya ialay sa dakong kabanal-banalan kung ano yung required ng ating Panginoon. It happens every year. In Hebrews 10, it could never take away sins, but it is a reminder of our sinfulness. Na laging kailangan tayo ay makakita ng mga ilustrasyon ng paghatol. Laging ganoon eh. Ngunit kasabay ng ilustrasyon ng paghatol na may kailangang mamatay dahil sa kasalanan, kasabay noon yung biyaya.
dahil may hinahatulang inosenteng hayop on behalf of the sin of Israel. Pero ito'y pagpapahayag din ng biyaya na on their behalf, a sacrifice for them will be done. Na sa halip na sila ang paslangin, sila ang hatulan, sila ang mamatay, may mamamatay on their behalf. It could never take away sins, but it is a needed reminder for the people to prepare them for Christ. And then ito na nga, dumating na si Kristo, na kumpara sa mga pagsasakripisyo ng mga Levitikong pari na paulit-ulit ginagawa taon-taon, laging binibigyang diin ng sumulat ng Hebreo dito na ang naging paghahandog ni Kristo ay hindi taon-taon, hindi paulit-ulit. Diba verse 26, sapagkat kung ihahandog niya ang kanyang sarili taon-taon. The reason may word na sapagkat doon, and this is to argue, not to make a point, but to argue. Sa madaling salita, hindi niya inihandog ang kanyang sarili taon-taon. Hindi niya kinailangang paulit-ulit na maghirap pa simula pa nung lalangin ng sanlibutan. Subalit ngayon, minsanan siyang nagpakita sa pagtatapos ng panahon. Nagpakita siya kailan? During the last days. Nagumpisa yung tinatawag nating last days simula nung dumating ang Panginoong Hesukristo dito sa daigdig. At magtatapos yung tinatawag nating last days kapag siya'y muling bumalik in His second coming. So we are in the last days. Hindi lang natin alam kung gaano kahaba yung last days na yon, but we are in that time frame. Pero going back to the main argument or main point na sinasabi rito ng author ng Hebreo, minsanan siyang nagpakita, minsanan siyang nag-alay upang dalawang bagay. Una ang layunin, upang pawiin ang kasalanan, yun ang layunin. Tapos yung paraan, sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. At lagi niyang binibigyang diin talaga yung minsanan. Isang beses. Kasi to argue yung minsanan na pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo is also to say that it is sufficient, sapat na. Hindi na kailangang dagdagan ng kahit sino, hindi na kailangang gayahin ng kahit sino, sapagkat tinapos na talaga sa minsanang pag-aalay ng ating Panginoon ang kinakailangang mga bagay upang pawiin ang kasalanan ng mga sasampalataya sa Kanya. And as an illustration, sinabi ng writer ng Hebrews na kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nun ay humarap sa paghuhukom. Verse 28, gayon din naman. Kung paanong tayo ay minsang mabuhay at isang beses din lang mamamatay, ang sabi dito ng writer ng Hebrews, gayon din naman sa ganung paraan, minsanang inihandog si Kristo upang pasanin ang kasalanan ng marami. It did not say all. Maingat din niyang sinabi ito, sapagkat kaya ito ay ginamit niya yung salitang marami sa halip na lahat, sapagkat ang ibig sabihin ng marami ay silang mga tutugon. Silang mga tutugon ng apermatibo. Silang mga aayon sa kaparaanang itinaguyod ng Panginoon sa pagtugon. Ito'y sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi ng kasalanan at sa paraan ng pagtitiwala kay Kristo ay yakapin ng mahigpit ang kanyang persona at tinapos na gawain bilang natatangi, bilang sapat na pampawi ng kasalanan upang magkaroon tayo ng tunay na pakikisama sa Diyos, buhay na walang hanggan, kasama ang ating Panginoon. Sa ating gaganapin ngayon na pagdiriwang ng banal na hapunan, wala naman tayong ibang inaalala kundi yung nandun din sa verse 26. Ano yon? Ang minsanang pagpapakita, minsanang pag-aalay para sa pagpawi ng ating mga kasalanan. Niya na nag-alay ng kanyang sarili upang maisagawa ito.
Ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Kung babalikan natin ang unang beses na pagtataguyod ng ating Panginoong Hesukristo ng banal na hapunan, kasama ang kanyang mga apostol, parati niyang sinasabi na ang madudurog na katawan na sinisimbolo ng tinapay at ang dadanak na dugo na sinisimbolo ng alak o bunga ng ubas ay galing sa Kanya. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at sa nakararami, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ito ay sa pamamagitan ng Kanyang sineset na expectation just hours before siya'y dumako sa krus sa Kanyang mga alagad na sinasabi na iaalay niya ang Kanyang sarili upang pawiin ang ating mga kasalanan. At ito na, itinataguyod ko ang hapunan na magbibigay ng paalala sa atin, sa inyo na aking mga alagad, ika ni Kristo, upang patuloy na tanawin ito. Na tayo maging mapagpasalamat, maging matibay, na sa kahit ano pa mga bagay na dumana o ating danasin nito sa daigdig, na maaaring magdala sa atin sa mga tukso, na maaari tayong lumayo, lumisan sa ating Panginoon, ay maalala natin na si Kristo ay parati pa rin na mas mainam. Christ is always better because of His once and for all sacrifice for sin. Kasi ang dinala naman dito talaga ng Panginoong Hesukristo sa kabila ng Kanyang pag-aalay ng Kanyang sarili ng minsanan upang pawiin ang ating mga kasalanan na ibigay ang Kanyang sarili sa atin. Kaya nga napakahalaga ng salitang handog. It holds multiple meanings. Not just an offering for sin, but an offering of Himself for sinners. Hindi lang siya nagsilbi na, kumbaga, pampalubag loob ng galit ng Diyos dahil siya talaga ay nakaranas ng matitinding mga pasakit upang ang puot ng Diyos laban sa ating kasalanan ay sairin kay Kristo. But that is not only how He offered Himself, but by reconciling all things to Himself, sa pagkakipagkasundo na kasabay ng pagbibigay niya ng pagpawi ng kasalanan sa atin, sa Kanyang ginawa na tayo iharap sa Diyos, ibinigay niya ang pakikisama rin ng Diyos. At dahil siya ay Diyos, yun ay isa rin sa mga bagay na paghahandog niya ng Kanyang sarili. We are the ones who are mandated to offer. Dahil tayo ang nilikha, tayo ang pinaghaharian. Kaya dapat tayo ang nag-aalay. Pero tunay nga ang sinabi ng Panginoon na siya nung unang naparito, hindi siya naparito upang paglingkuran, ngunit upang maglingkod. Sa halip ang Kanyang ginawa ay inihandog niya ang Kanyang sarili sa ganitong paraan na kung saan ang ating mga kasalanan sa Kanyang paghihirap na minsan ay ninapawi at ganun din ay sa minsanan niyang paghahandog ng Kanyang sarili ay magpakailanman nating matatamasa ang Kanyang pakikisama. In Hebrews 10:10-14, sa muling pag-reiterate ng mga bagay na ito ng writer ng Hebrews sa chapter later, sabi rito, at dahil sa pagsunod ni Hesukristo sa kalooban ng Diyos, tayo'y ginawang banal dahil sa pag-aalay ng katawan ni Kristo, pag-aalay na minsanan, at ang bisa ay magpakailanman. Araw-araw na ginagampanan ng pari ang paglilingkod, paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman kailanman nakapapawi ng mga kasalanan. Ngunit minsan lamang naghandog si Kristo ng iisang alay na panghabang panahon para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Pagkatapos nito'y umupo siya sa kanan ng Diyos. Mula ng panahon na iyon ay naghihintay siya hanggang ang kanyang mga kaaway ay maipailalim sa kanyang mga paa, sapagkat sa pamamagitan ng isang alay ay Kanyang ginawang sakdal magpakailanman ang mga ginagawang banal. Napakalinaw, no? Sa mga panahong tayo ay nagkakaroon din ng mga laban sa katiyakan ng kaligtasan, ito ang ating mapangahawakan. Ito ang ating kapayapaan. Sapat na at hindi na dapat tularan o dagdagan pa ang ginawa ni Kristo
sa kanyang isahang pag-aalay ng kanyang sarili, kanyang ginawang sakdal magpakailanman ang mga ginagawang banal. In English, He has perfected forever those who are being sanctified. At para sa mga maaaring mahagip ng mensahe na ito mula sa mga talatang ito, nawa ito ay magudyok sa iyo na ilagak ang buo mong pag-asa at wala nang iba. Kay Jesucristo na siyang nag-alay ng minsanan para sa kasalanan ng nakararami, upang pawiin ng iyong kasalanan, upang dalhin ka sa presensya ng Diyos. Sa ganitong paraan niya inihandog ang kanyang sarili. Hindi lamang siya tagatanggap o tumanggap ng hatol ng Diyos, ngunit sa parehas at sa sabay na paraan ay kanya ring inihandog ang kanyang sarili upang magkaroon ka ng walang hanggang pakikisama sa Kanya. Kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at sasampalataya lamang kay Jesucristo sa minsanang nag-alay ng kanyang sarili. Hindi na kailangan pa na may mga tumulad na kung saan mga panahon ng pagdiriwang taon-taon o paggunita sa naging paghihirap ni Kristo ay sila man ay magpapako din sa krus. O gumawa tayo ng kahit ano pa mang mga sinasadyang paghihirap ng ating katawan upang ating maipangalangdakan na tayo ay nagsisisi at pinagbabayaran natin ang ating kasalanan. Those things are unnecessary. Tinapos na itong lahat, hindi lang ng ating tinuturing na Haring Pastol, ngunit ng ating dakilang punong pare. Nagsilbing taga-alay at siyang alay rin para sa ating mga kasalanan. Ito ang minsanang paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi doon natapos ang sumulat ng Hebreo. Pumunta siya sa naging gawain ni Kristo patungo sa kasalukuyan. Ating tingnan yung kasalukuyang pagdulog ng ating Panginoon. Verse 24. Sapagkat si Kristo ay mismong sa langit pumasok at hindi sa sanktuaryong gawa ng mga kamay ng tao. Nalarawan lamang ng mga tunay na bagay. Ito yung sabi niya. Anong ginagawa niya ngayon? Ngayon, nasa harap siya ng Diyos upang dumulog para sa atin. Kung ating isiping mabuti, Christ is always presented, must always be recognized as the King. Hindi lang basta isang hari, ngunit ang hari ng lahat. Ang hari o pinakahari, maging ng mga hari na kinikilala sa daigdig, ang pinakapanginoon ng lahat ng mga Panginoon sa daigdig na ito. Kung isipin nating mabuti at pagbabasihan natin ang mga walang bahid na salita ng ating Panginoon, hindi lamang basta ang ating Panginoon naglingkod sa atin nung siya ay naririto sa lupa, nung siya ay nagdusa noon, nung siya ay naghandog ng kanyang sarili bilang tagatanggap ng hatol ng Diyos. But to think that our King, our Shepherd King, na dapat tayo ang naglilingkod, ay magpanghanggang ngayon bilang pare ay naglilingkod pa rin sa atin sa kasalukuyan. Ngayon nasa harap siya ng Diyos upang dumulog para sa atin. Marami ang tao na maaaring manalangin para sa atin. We don't discount those. Isang napakahalagang bagay. At isa sa mga pinakamahalagang regalo na maaari nating matanggap mula sa ating kapwa ay ang tayo ay talagang kanilang sincero na idulog sa harapan ng trono ng biyaya ng Diyos. That they intercede for us. Pero to think that ang ating Haring Pastol ay naglilingkod pa rin sa atin ngayon at kasalukuyang dumudulog, nananalangin, walang sinasayang na pag-imik, nakikipag-usap sa Amang nasa langit, ipinapanalangin ang kanyang mga hinirang. Ang bawat niyang mananampalataya at ang bawat pa sa lahat ng panahon na sasampalataya sa Kanya. Siya ay naroroon
walang humpay na nananalangin para sa atin. At kumpara sa ating mga panalangin, dahil panalangin ng isang makasalanan, ng isang nagkakasala pa rin, ang Panginoon ang ating Panginoong Ama ay talagang maaari at dapat lamang sa ating karamihan ng mga ipinapanalangin na humindi. Dahil marami sa ating ipinapanalangin, bagamat sa tingin natin ay makakabuti sa atin, pero dahil ito ay may mga bahid pa rin ng kasalanan, ito ay tama lamang na hindian ng ating Panginoong Ama. Pero ang nananalangin dito ay kailanman hindi nagkasala. At ang bawat niyang panalangin ay laging sinasagot ng oo ng ating Diyos Ama. At anuman ang maging pangyayari sa buhay ng bawat isa na ipinapanalangin ng ating Panginoong Hesukristo sa harapan ng Ama, anuman ang maging itsura nito sa ating aktual na karanasan dito sa daigdig, pero ito ay laging makabubuti at siya makapagdadala ng kaluwalhatian. At lagi tayo sa kabila ng mga maaring kahirapan na ating maranasan dahil sa pagdulog ng ating punong pari na siya rin nating haring pastol. Lagi tayong may biyayang aasahan to get us through those. To the point that even the Apostle Paul could speak that in times of weakness, the grace of Christ is sufficient. Ngunit kailangan din nating linawin na ang kasalukuyan na kung saan ay dumudulog ang ating Panginoong Hesukristo ay para sa mga tao na kung saan ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. In Hebrews 7:25, sabi rito, dahil dito, sa lahat ng panahon ay kaya niyang iligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. At napakahalaga nun, sila na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan, to intercede, to mediate para sa kanila. Ito ay isang napakaganda, napakadakilang biyaya, but only exclusive to them na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, na tumuturing kay Kristo, na tatatanging daan tungo sa ating Diyos Ama, na walang makapaparoon sa ating Diyos Ama na maliban sa Kanya. At ang pananalangin na ito na bagamat nagaganap ngayon at patuloy na magaganap dahil siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan, upang manalangin, upang dumulog para sa Kanyang mga hinira. Pero mayroon na siya noon na pagpapakita sa paraang personal nung siya ay narito sa daigdig kung paano niyang ipinapanalangin ang ikabubuti ng lahat ng mga hinirang sa lahat ng panahon. We have that in John chapter 17 at kung babasahin nyo yun, babasahin natin yun at ating pagdinilay-nilayan, makikita natin doon na bagamat nananalangin na nung panahong yun para sa mga apostol ang ating Panginoon, pero He did not just limit it to the apostles, pero sinabi niya maging sa kanila nasasampalataya din. And to quote the writer of Hebrews sa kanyang phrasing, sa lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Na si Kristo ang tinuturing na nag-iisa at tanging daan tungo sa Diyos. At yun ang aming pakiusap para sa inyo na maaabot ng mensaheng ito na hindi pa itinuturing si Kristo na nag-iisa. Hindi lamang basta yung minsanan niyang pag-aalay ay sapat na, ngunit siya lamang ang natatanging daan tungo sa Diyos, wala nang iba. At hindi lamang yung kanyang minsanang paghahandog, ang mga benepisyo nito ang iyong matatamo kapag ikaw ay nagsisi at sumampalataya sa kanya, ngunit maging ang kanyang magpakailanmang pagdulog para sa iyo ay iyo ring makakamutan. Ang kanyang pagdulog na hindi nasasayang kahit anumang salita, ang kanyang pagdulog na walang ibang layunin kundi ang ikabubuti ng kanyang mga hinirang at mananampalataya, ang kanyang pagdulog na nagsusupply ng biyaya para sa bawat isa na kanyang hinirang
para sa bawat isa na pinaglaanan niya ng kanyang minsanang pag-aalay ng kanyang sarili. At hindi lang yon, ngunit mayroon pang isa. Hindi lamang yung kanyang naging paghahandog o minsanang paghahandog, hindi lang basta yung kanyang kasalukuyang pagdulog ang binanggit rito ng sumulat ng Hebreo, ngunit yung kahustuhang ipaaabot din ng ating Panginoong Hesukristo. Matapos niyang sabihin as an illustration na mga tao ay itinakda na minsan na mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yan ang ating kahihinatnan bilang mga makasalanan. Ang mamatay at ang hatulan. Gayon din naman, in verse 28, minsan ang inihandog si Kristo upang pasanin ang kasalanan ng marami. At kung siya'y nagpakita noon, ang sabi rito siya'y muling magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Ngunit hindi na upang maging katubusan pang muli kasi nga tapos na yung kanyang minsanang pag-aalay, sapat na yon. Ngunit sa kanyang pagparito, ito'y upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. At hindi ito upang pasimulan ng kaligtasan, that's not the context, ngunit upang hustuhin ang kaligtasan. At yung mga tinutukoy dito na sabik na naghihintay sa kanya, sila yung mga tao na kung saan sa kanilang pagsisisi at pagsampalataya kay Kristo lamang, sila ay nagagalak, mapagpasalamat at nananabik na dahil sa ginawang minsanang paghahandog at patuloy na pagdulog para sa kanila ng ating haring pastol na siya rin ating punong pari, nasasabik sila na makasama ng harapan ng mukaan magpakailanman siya na naging mabuti ng lubos para sa kanila. Siya na dapat nagiging hukom nila, hukom natin, na nagsilbing biyaya at alay at handog para sa atin instead na tagahatol, ay darating sa ikalawang pagkakataon at ito'y pinananabikan ng mga nakaranas at patuloy na nakakaranas ng biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. At doon ay mahuhusto yung tinatawag natin na the package of salvation. Sa ating panahon ngayon, tayo ay nasa estado na kung saan kung ikaw ay mananampalataya na ngayon, nasa estado ka na ikaw ay pinagiging banal ng Diyos. You are being sanctified by God. Tapos na ang iyong pagpapawalang sala, ikaw ay pinagiging banal ng Diyos sa panahon ngayon. Ngunit darating ang panahon na yung pinagiging banal na yun ay matatapos, ikaw ay magiging ganap, hindi na muling magkakasala, papalitan ng iyong naaagnas at nagkakasalang katawan ng katawang kagaya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ikaw ay magiging matuwid ng husto. At kasabay noon na magkakaroon ka ng lubos na dalisay na puso na sinabi rin mismo ni Kristo sa kanyang mga pangangaral noon, "Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God." At sa panahong iyon, na ang ating puso ay lubusan at sakdal na dalisay, nang dahil sa pagpapakita sa ikalawang pagkakataon at pagpapaabot ng kahustuhan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, magiging tunay, lubos, hindi maikukumpara ang kagalakan ng mga tao na naghihintay sa Kanya. For the very first time, we shall see Him as He is. At yun yung mga bahagi ng mga bagay na kung saan ay isinama ng ating Panginoong Hesukristo doon sa package ng benepisyo na ating natatamo ng dahil sa kanyang minsanang paghahandog ng kanyang sarili sa atin. Yan ang ating pagninilay sa mga panahong dadampot tayo maya-maya ng mga kasangkapan sa banal na hapunan upang alalahanin ang kabutihan, ang minsanang paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang minsanang paghahandog, siya'y nagpapatuloy ng paglilingkod, kasalukuyang dumudulog para sa iyo, at may pangako na patuloy siyang gagalaw sa kanyang ikalawang pagkakataon na pagparito at pagpapakita.
na makikita natin siya kung sino siyang talaga upang hustuhin ang kaligtasan ng mga sabik na naghihintay sa Kanya. The thing about celebrations, kagaya ng sa Lord's Supper, dahil hindi lamang tayo nagdiriwang sa parang nagbabalik tanaw tayo kung ano ang naganap, ngunit tayo ay nagdiriwang ng tiyak na magaganap sa hinaharap. It shall test our hearts and make us examine ourselves. Are we truly excited? Tayo ba ay talagang nananabik sa pagdating muli ng ating Panginoon? Dahil sa ating babasahin maya-maya lamang before we partake, sa pamamagitan ng banal na hapunan ay pinapaalala sa atin na siya ay muling nabuhay at muling paparito, muling darating. Sana tayo ay sama-sama na may pananabik sa muling pagparito ng Panginoon kung kailanman mangyari yun. Sana tayo pare-parehas tumatanaw sa naging minsanang paghahandog ng ating Panginoon. At patuloy tayo na mapagpasalamat at may tibay ng dibdib sa anumang maaari nating harapin at kagalakan na nagpapatuloy sa pagsagana dahil patuloy pa rin tayo na ipinapanalangin ng ating Panginoong Hesukristo magpahanggang ngayon. And as simple as the elements can be, kasi ang simple lang naman niya talaga, pero sana maging lubos-lubos ang kagalakan natin sa ating ipinagdiriwang sa ating banal na hapunan ngayon. Sana mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo po ay mananalangin at pagkatapos nito ay maghahanda ng ating sarili sa pakikibahagi sa banal na hapunan. So let's pray. Aming pong dakila at mabuting Diyos, nagpapasalamat po kami sa paalala mo sa iyong mga talata ngayon sa amin. Sana kami maihanda nito ng husto sa aming pagdiriwang ng banal na hapunan. Salamat po sa paalala, Panginoon, ng biyaya mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na minsanang nag-alay ng kanyang sarili para sa pagpawi ng mga kasalanan upang aming makamtan ang iyong pakikisama magpakailanman. Ang kasapatan ng kanyang ginawa at kasapatan, Panginoon, na natatanging paraan at siya lamang iyo para kami, Panginoon, ay makarating sa iyo, o aming Diyos Ama. Salamat na marami na patuloy kaming ipinapanalangin ng aming Panginoong Hesukristo. At nagpapasalamat kami ng marami, Panginoon, sapagkat meron kaming pag-asa na kami kanyang babalikan para hustuhin ang aming kaligtasan. Sana, Panginoon, sa aming pagdampot ng mga kasangkapan ng banal na hapunan, puspusin mo kami at punuin ng kagalakan, ng kapayapaan, kapanatagan, at ng pag-aalala ng iyong biyaya at iyong pag-ibig upang lumago kami sa pagtugon sa pag-ibig mo na ito para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan at sa ikabubuti ng aming espiritu. Maraming salamat po, aming Panginoon. Pinapanalangin namin na sana hindi kami kumain at uminom para sa aming kahahatol, but instead, help us to eat and drink para, Panginoon, kami lumagong patuloy sa pagiging kawangis ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa mga bagay na ito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So let's examine ourselves. Tayo po ay magnilay-nilay at maghanda para po sa pakikibahagi po sa banal na hapunan.
Sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray for the elements first. So let's pray. Amin pong Panginoong Ama, kapasalamat po kami sa pagkakataon na kami muling makapagdiriwang ng banal na hapunan para gunitain ang biyaya mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, ang aming haring pastol, ang aming punong pare, na nag-alay at siya ring naging alay para sa pagpawi ng aming kasalanan at para rin, Panginoon, sa pagdadala sa amin sa iyo ng mga nagsisisi at sumasampalataya lamang sa Kanya. Maging ang amin pong pagsisisi at pananampalataya ay regalo ng iyong biyaya na aming pinagpapasalamat na tiniyak ng sakripisyo ng iyong anak na si Jesus at inilapat sa amin ng banal na Espiritu. We are also hoping na sana sa aming pakikibahagi sa mga makakasaksi nito, Panginoon, ay sana hipuin mo rin ang kanilang mga puso kung sila'y wala pang pagsisising totoo at pananampalataya sa iyong anak. At sana rin, Panginoon, for us who are already within your salvation, sana ay patuloy ang paglago namin sa pagiging kawangis ng Panginoon na iyo ding pinagkakaloob sa pamamagitan ng kasangkapan ng biyaya ng banal na hapunan. Help us, Lord, to partake of the body and blood of Christ, yung mga elements na kumakatawan nito. Nawa po, Panginoon, ay iyo pong ibukod ang mga kasangkapan na iyong pinagkaloob sa amin, yun pong tinapay that represents the broken body of Christ, and yun pong fruit of the vine that represents the shed blood of Christ on our behalf. Salamat po sa pagpaprovide ng mga elements na ito. Please set apart these elements for sacred use, para po sa kalawalatian ng iyong pangalan. Maraming po salamat. Tulungan mo po kaming tunay na gunitain ang iyong anak na si Jesus. Sa pangalan po ng aming haring pastol. Amen. And amen. So, lahat po ng mga covenanted members are invited to partake of the Lord's Supper. Tapos po ay for those who are not yet covenanted, may it be here o kaya sa ibang church din, you're not yet allowed to partake, but we are praying na kayo ay makasama namin at makasalo sa pakibahagi in the future sa banal na hapunan. Ang ating pong mga kabataan ay hindi pa pwede na makibahagi sa banal na hapunan. So, with that said, tayo po ay magbabasa ng 1 Corinthians 11:23-26. I'll be the one reading it on behalf of everyone. Patapos ko itong basahin, sabay-sabay natin i-partake yung elements. So, atin muna pong i-distribute. Makiki-distribute po ng elements sa mga membro makikibahagi po sa banal na hapunan. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.